Kapag ang mahirap ay pinagsamantalahan ng mayaman, kanino siya lalapit? Isang kwento ng pag-asa, tapang, at katarungan. Panoorin hanggang dulo at madama ang aral na magpapalakas ng iyong loob sa gitna ng mga pagsubok. Sa isang maliit na baryo sa Nueva Esperanza, sa ilalim ng matinding init ng araw, nakatayo si Mang Tomas, isang masipag na magsasaka, habang pinagmamasdan ang nalalanta niyang bukirin. Magaspang ang kanyang mga kamay, basang-basa ng pawis ang kanyang mukha, pero ang kanyang loob, hindi kailanman sumusuko. Hindi lang basta lupa ang bukirin niya, ito ang kanyang dangal, kanyang mga pangarap, at kinabukasan ng kanyang pamilya, ngunit tila itinakwil sila ng kalikasan. Hindi umuulan. Bawat bitak ng lupa ay parang sugat sa kanyang puso, gayunpaman, hindi siya bumitaw sa pag-asa. Isang umaga, habang naglalakad sa gilid ng kanyang sakahan, may napansin si Mang Tomas, isang lumang balon, halos natatabunan na ng damuhan, parang biyaya mula sa langit. Dali-dali siyang umuwi at sinabi sa kanyang asawa, si Aling Marta, "Marta, dininig ng Diyos ang ating dasal. May nakita akong balon. Maliligtas ang ating bukid." Kinabukasan, dala ang isang timba ng pag-asa, bumalik si Mang Tomas sa balon, ngunit bago pa siya makasalok ng tubig. Isang matigas na tinig ang sumigaw, "Sandali lang. Akin ang balon na yan." Nakatayo roon si Don Renato, isang tuso at sakim na may-ari ng lupa, walang libre rito. "Kung gusto mo ng balon, bilhin mo." Nanlumo si Mang Tomas, pero agad siyang nag-isip, kapag nabili ko ang balon, siguradong wala nang makakapigil sa akin. Nagmadali siyang umuwi, nangutang siya sa mga kaibigan, isinanla ang mga alahas ni Marta, at kinuha pati ipon ng anak nilang si John para sa pag-aaral. Pagsapit ng madaling araw, nakumpleto niya ang bayad. Agad niyang iniabot ang pera kay Don Renato, at naging kanya ang balon. Punang galak si Mang Tomas, muli may pag-asa. Ngunit habang sumasalok siya ng unang balde ng tubig, biglang sumulpot muli si Don Renato, at mayabang na nagsabi, "Ang nabili mo lang ang balon, hindi ang tubig. Akin pa rin ang tubig." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng araw, niloko siya. Nilustay niya ang lahat, para saan? Hindi siya sumuko, lumakad siya patungong kabisera para humingi ng katarungan sa hukuman ni Haring Fernando. Pinakinggan ni Haring Fernando ang hinaing ni Mang Tomas, matigas na ipinaglaban ni Don Renato, "Ang balon lang ang ipinagbili ko, hindi ang tubig." Sandaling nag-isip ang hari, tumawag siya sa kanyang matalinong tagapayo, si Datu Elias. Ngumiti si Datu Elias at malumanay na sinabi, "Kung ang tubig ay sayo, Don Renato, at ang balon ay kay Mang Tomas, edi alisin mo ngayon din ang tubig mo mula sa balon niya." Nagtawanan ang buong hukuman. Natahimik si Don Renato, hindi niya maalis ang tubig mula sa balon. Dugtong pa ni Datu Elias, walang masama sa pagiging madiskarte, pero ang paggamit nito upang manloko ay isang malaking kasalanan. Maaaring manalo ang panlilinlang minsan, pero sa huli, katotohanan at karunungan ang magwawagi. Pinuri ni Haring Fernando ang katalinuhan ni Datu Elias, pinarusahan si Don Renato, at ibinalik ang buong karapatan ng balon, kasama ang tubig, kay Mang Tomas. Simula noon, muling namunga at gumanda ang bukirin ni Mang Tomas. Ang kanyang katapatan, pagsusumikap, at pananampalataya sa katarungan ang nagligtas sa kanya. Tandaan natin, kahit gaano kalakas ang kasinungalingan, ang katotohanan pa rin ang laging magtatagumpay, at ang mga nananatiling tapat, tulad ni Mang Tomas, ay palaging binibigyan ng tagumpay ng tadhana. Kung nakuha mo ang aral ng katapatan at katotohanan mula sa kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng iyong opinyon, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon at pag-asa.